Okay, hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. So, ang pagbasa natin ngayon sa iyo ngayon is para kay Libra. Ito yung isa yung gagawin natin kung sino yung nakatitig sa iyo, sino yung nakapokus sa iyo, sino yung patay na patay sa iyo, no? Na aware ka man o hindi ka aware, no? So, pa-support naman po ng Happy Angel Reading at mag-aano lang po tayo nang hindi ko po na-cleanse ngayon, so magte-cleanse po tayo. Okay. Just a guide ng readings with God. Especially Libra, cleanse their space. Linisin mo po nga po. Oh, yeah. Okay. So, Libra, we'll go ahead sa iyong reading na. So, titingnan natin, Libra, no, kung sino yung persons na nakatitig sa iyo. Na aware ka o hindi ka aware. No? Okay. Ayan. Pa-support po Happy Angel Reading. Ayan. Okay. Uy, ito agad. Apat. Are we going to read this for persons? Sige, since bumagsak ng 4 ano sa'yo, apat ang persons na nag-aano sa'yo, nako. So mamaya, kaklaro natin yan. Bumagsak sa unang ano natin. So syempre, we'll respect that. Yung card natin is getting the attentions. Wow. So just take what resonate then. Oh, and anyway, welcome din po yung mga cross-watcher ng Libra. Any sign, which sinong connected kay Libra, welcome po. So titignan naman natin ang feelings niya, ang totoong lihim na feelings niya sa iyo. Ang totoong feelings. Ano ang lihim na feelings ng persons na to? Persons na to, no? Apat. Or tingnan natin baka sama-samang connection siya mamaya. The world. Ano naman po ang nag-trigger sa persons na to? Ano nag-trigger sa mga persons na to, spirit guide? Ano nag-trigger sa mga persons na to? Chariot. Ano ang kanyang aksyon? Death, transformation. Okay, spirit guide. Ang advice ng tarot, advice. But always remember, you have your own free will, no? Advice, spirit guide. Queen of Wands. Walang tayo ng tigi-isang ano. Para kay Libra, sino yung persons? Any message pa? We'll get oracle card para dire-diretso tayo. There's an addictions dito, codependency. The butterfly. Anytime po to, no? Timeless reading kung kailan nyo makita ang reading na ito. At sana napanood nyo na rin po ang inyong August. Sa end po ng video, ando dun, in-explain nyo lang po ang August, no? Soulmate. Oh. One more. Kuha pa tayo ng isa. It's safe for you to love daw, Libra. Oh. Ang daing gustong ibasa sa'yo, Libra, no? Heart-to-heart conversation. Well, let's see. Medyo marami to, no?
So, pahingi naman po ng like at pa-hype na rin po sa inyong mga cellphone. Ayan. So, ang persons na nag-iisip sa'yo dito, napakarami. No? Sabihin natin, we have the Justice here. That's the Knight of Wands, and the Ten of Wands, and the Nine of Cups. And ang lihim na nararamdaman niya sa'yo is the World, the Chariot, the Death, the World, ang nag-trigger sa kanya is the Chariot, and Death card, ang kanyang aksyon, at ang Queen of Wands, ang advice ng tarot. So, napakagandang spread dito, no? Kasi maybe aware ka o na para maging aware ka kung sino at tignan mo rin kung sino yung talagang nakapokus sa'yo, kung sino yung nagmamahal sa'yo, kung sino yung talagang nakatitig sa'yo, no? Ibig sabihin, magkakaiba yung energy na nakikita natin dito. Ang ganda ng kombinasyon at dahil Libra, your ruling card is Justice din, no? Kumbaga kasama ang world, death at ang soulmate ng energy rito kung makikita mo. So sino ang lihim na nag-iisip sa iyo? O sino yung nakatitig sa iyo? Apat na magkakaibang energy. So ang persons one muna tayo dito sa Justice, which is ikaw to, no? This could be also ruling ano mo to, which is the Justice, which is Libra, no? You might be dealing also with Gemini and Aquarius. This is an air sign. Kumbaga, ang karakter ng taong ito, isang taong napaka-practical din. O sabihin din natin, pantay mag-isip at ayaw ng laro-laro. So, ibig sabihin, it could be also Gemini and Aquarius, no, airs. Ibig sabihin, pwedeng ex mo na gusto niyang ayusin ang nakaraan o isang taong may kinalaman sa batas or formal na usapan o usapin. But anyway, any sign, no? Basta tingin yung kilala nyo ang persons na to. So, example, no? Ito rin yung sabihin nating yung taong nag-aabang kung kailan magiging patas ang tadhana sa inyong dalawa o yung taong gusto magkaroon ng formal na parang closure or reconciliations. Kumbaga, ang unang persons na to na is sabihin natin si Justice, no, mismong kapwa mo, Libra energy. Or sabihin natin Earth sign, nakatimbangan mode siya, no? Parang habang nakatitig siya sa'yo, sabi niya, no, kailangan maging patas ang tadhana. Kailangan kong makuha ang katarungan sa puso mo, Libra, no? So, ang next na persons mo naman is persons B. Ito yung sabihin natin, Knight of Wands. Isang pasaway, passionate, at mabilis magparamdam, Libra. So, ang zodiac sign niya, maaring fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ang karakter niya, sabihin natin, isang napaka-charming, sabihin din natin, mabilis kumilos, or adventurous, at minsan yung papol o malakas ang dating niya, no? Halimbawa, yung taong bigla-bigla na lang nagre-reply sa stories mo, ayan, aayain ka kaagad, lumabas, o sabihin natin, hindi makapaghintay na makasama ka, no? So, ang ikalawang nakatitig sa'yo is the Knight of Wands. Kumbaga, pasok ang fire sign energy at nakatitig sa'yo habang nakasakay ka sa mabilis niyang kabayo, sa mabilis niyang wand, no? Iba pala gamit natin deck, so habang nakasakay siya dito sa mabilis na wand, kumbaga, gusto niyang magpa-cute at mabilisang mang-akit, no? Aakitin ka nito. So, is there someone on your mind? Kilala nyo na ba yan? And then, ang isa pang pangatlo dito is ang Ten of Wands. Ito yung sabihin natin, ang person si mo is Ten of Wands. Ito yung nahihirapan at stress. Could be stress X.
It could be also fire sign energy, Sagittarius or Aries, or earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, no? So, ang karakter nito, sabihin natin, isang taong sobrang daming pasanin sa buhay, exhausted pero ayaw ka pa rin bitawan sa isip niya. So, halimbawa, yung ex o kakilala mong stress sa trabaho o pamilya, pero ikaw pa yun rin ang naiisip kapag gusto mag-relax ng utak niya, no? So, ang ikatlong nakatitig sa'yo dito is Ten of Wands. Kuba na sa pagdadala ng sarili niyang drama, kahit mabigat na ang buhay niya, nagagawan pa rin ng paraan para mag-overtime sa pagmamasid sa profile mo, no? Ayan. So, meron na ba kayong hint? Ano po sa comment? Paki-write down sa comment. Gusto ko rin malaman ang story na yan. So, ang person's D, wow, Libra, apat to, no? Ito is Nine of Cups. So, ito yung ang full pride or wish fulfillment, sabihin natin, no? It could be water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ang character niya parang isang taong mukhang kumpleto na ang buhay. Sabihin din natin may sariling mundo, pero ikaw na lang yung kulang para maging ganap ang kanyang wish. So, halimbawa, yung taong nakaupo lang sa gilid mo, no? Mukhang secure at suplado o suplada, pero sa loob-loob niya, ikaw yung ultimate dream niya. So, ikaapat na nakatitig sa'yo, this is Nine of Cups na naka-D4, habang nakatitig sa'yo, naka-cross-sitting position, at nasa tapat siya ng beach dito, no? Parang masayang-masaya siya. Pero secretly, nananalangin siya na sana mapunta ka sa kanya kasi ikaw ang kanyang wish come true dito. No, Libra? So, titignan naman natin ang nag-trigger ay ang feelings niya, no? No, wait lang po. Batay na naman ang ating kandila. Wait lang po, no? Using ko lang po ang ating candle. O, ayan. So, mukhang kanina yung opening ko yata, walang sounds, pero ano, no? Ayusin ko na lang mamaya. So, ang kanyang lihim na nararamdaman sa iyo dito, sabihin natin is the world. Napakaganda. So, ang lihim na nararamdaman niya, nakikita kanya bilang kanyang buong mundo rito. At parang feeling ko yung ganap ng katuparan ng kanyang paglalakbay. Parang you are my world. Tingnan mo, ayan, very happy. Parang kumpleto siya. Parang nakikita mo abundance din dito. Ito yung sabihin natin na nare-realize niya na ikaw yung kumukumpleto sa buhay niya. Yan ang lihim na nararamdaman niya. Gusto niyang isang lumang kabanata ay magsimula kayo uli ng bagong kasama siya. Magkasama kayo. So, tingin niya sa'yo ay the world. Ito yung para sa kanya. Ikaw yung ang Miss and Mister ng universe dito. Kumbaga, parang lahat ng ikot ng mundo niya, yung parang nasa iyo lang nakaikot, no? Na para sa iyo lang lahat nagtatapos, Libra. At ang nag-trigger sa kanya, o dahilan ng kanyang pagmamasid sa iyo, o pag-focus sa iyo, o pag-iisip sa iyo, o pag-iindebabo sa iyo, ang nag-trigger ito yung ano sabihin natin matinding pagnanais na manalo, o sabihin natin na makarating din sa iyo na may harang. So, halimbawa, no, na-trigger siya dahil sabihin natin nakita niyang mabilis ang biyahe ng buhay mo sa ngayon, no? Kaya kailangan niya mag-drive at humabol bago ka tuluyang makalayo. No? Parang may worry din siya kaya nagmamadali siya. Itong taong ito, hindi na magpapapigil din. No? At ang kanyang gagawing aksyon is ang balak niyang gawin sa iyo
is the death card. This is transformation. This could be also Scorpio. So, ang balak na galaw niya, total transformation. So, this is total transformations din. Parang, ang balak niya yung baguhin ang lahat, itapon na yung mga tingin niyang nakasira din sa inyong dalawa. Kailangan niya nang ilibig yung mga hindi magaganda na ugali niya rin, o pag-ugali niya, o sabihin natin yung mga hindi nakakatulong na rin sa kanya. Ito rin yung sabihin natin yung pagiging cold niya o takot. Ito rin yung sabihin natin magpapakita siya sa iyo na bilang bagong taong may malinaw na intention din. No? So, ang balak niya rito, yung death card is transformation. So, ilibing na yung nakaraang gulo at mag-rebirth, no? Yung new beginning again. Ito rin yung balak din niya magpakita sa iyo ng, kumbaga magpapakita siya sa iyo na bilang isang version ng upgrade na tao na mas seryoso at mas nakatutok din sa iyo. Kung dati cold siya, magiging very passionate and very affectionate sa iyo, no? So, kung makikita mo, ang advice sa'yo rito is the Queen of Wands. Ang tarot advice din sa'yo dito, mag-radiate ng kumpiyansa sa sarili, or sabihin natin magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, no? Kasi maganda at gwapo ka naman, no? Kumbaga sabihin din natin, busy sa sariling mga pangarap at hayaan silang magkandara pa sa iyo, especially apat ito, no? So, sabi ng Queen of Wands dito, hawakan ang iyong corona at hawakan mo ang iyong corona dito. No? Ayan, naka-crown ka rito, no? At very dependent ang energy mo. At mag-glow ka lang at hayaan silang magsubika para makuha ang attentions mo. No? So, let's connect dito na let's connect po dito yung ating mga oracle card. May addictions at butterfly dito. So, ipagko-connect natin sila sa mga persons involved. May matinding obsessive din ito, or sabihin natin magnetic na fooling energy, no? Parang pinag-a-align din kayo talaga. Kumbaga, ang taong ito ay hindi kanya matatanggal sa isip niya. Para kang isang sabihin natin na habit na hindi niya kayang i-cut off. So, we have also here the butterfly. So, itong butterfly, ito yung relationship evolving, nasa to the new phase kayo, healing the inner child and growth. No? Kasabay nito, ang death card na nandito sa kanyang aksyon. No? Ibig sabihin, nagkaroon ng metamorphosis butterfly. No? Mula sa pagiging uod, mga lumang issue ng obsessions na nakikita natin sa addictions. Kumbaga ito yung magiging magandang butterfly, ang ugnayan ninyo na handang lumipad, no? Handang lumipad ng malaya kagaya ng butterfly, no? So, mayroon ding advice ang Romance Angel, o i-connect din natin ang mensahe sa iyo ng Romance Angel dito. So, let's get this. So, ang unang dumating is the soulmate, no? Ang taong ito, lalo na pag undergo ng transformations na sinasabi ng death card, no? Netong death card, ibig sabihin, may malalim na soulmate connection sa'yo. Meron kayong soulmate connection. Yes, this is your soulmate ang sabi. O yung iba, soul tribe mo rin siguro yung iba. Basta past life ka relationship mo ang apat na ito. No? O soul tribe mo sila. O may connection kayo during the past life. So ang sabi rin dito, it is safe for you to love. Huwag matakot na magbukas uli ng puso, no? It is very safe for you to love. Ligtas ka na muli na buksan ang iyong puso. No? Ligtas ka na rin na mula sa mga puro dusa ng iyong mga past life, ng iyong mga past relationship,
past na nakaraan na nakasakit, no? So, ibig sabihin, heart-to-heart conversation, sa oras na dumating ang kanyang chariot, no? Itong chariot, ang nag-trigger sa kanya, at ang death card ng kanyang i-action sa'yo. Kumbaga, death card is transformations. Magkakaroon kayo ng tapat na malalim na heart-to-heart conversations. That's what I'm getting. Yan yung nakukuha ko para mailatag ang lahat ng maayos sa justice, no? So, iwa-warp up natin siya. So, Libra, 4 na energy ang nakatitig sa'yo, no? Ibig sabihin, andyan si Justice na air sign. It could be X, no? At si Nine of Cups na water sign. At saka si Ten of Wands na stress, na parang sabihin natin, stress stalker mo to. At Knight of Wands na fire sign. So, nakatitig siya dahil ikaw ang kanyang world at may mga matinding addictions o magnet sa inyo sa tulong ng chariot dito. Sa tulong ng chariot, no? At ng death card. Kumbaga, magkakaroon siya ng butterfly. Ito yung sinasabi nating metamorphosis para mag-reach out, no? Para mag-connect siya sa'yo. So, ang payo sa'yo bilang Queen of Wands, no? Itong pinayo sa'yo ng Queen of Wands ng Tarot, mag-radiate ka ng confidence mo, no? Yung self-confidence mo, yung pagiging passionate mo. Tandaan na ligtas kang umibig na uli because of it's safe for you to love, no? Especially sa iyong soulmate. Oh, di ba? Ang galing, natutuwa ako. It's safe for you to love because he is your soulmate, no? So, sabihin din natin na kailangan din maghanda sa isang tapat na heart-to-heart conversations. Ayan. Pag nag-trigger ng chariot, honestly discuss your feeling with each other, no? At saka open your heart to give and receive the highest energy of all, Libra. Ayan, napakaganda actually ng magaganda ang energy ng persons na nakatitig sa'yo. No, especially maganda rin nakikita natin na may past life relationship kayo sa mga nakakonect kayo sa mga past life relationship na to, no? At maganda ang feelings niya sa iyo, ikaw ang mundo niya, no? Libra. So, sana nag-enjoy ka sa ating reading. Pahingi naman po ng like and hype dyan. And pahit na rin po ang notifications bell kapag bago ka po sa ating channel. Sana po panoorin nyo po ang mga timeless reading natin, ang collective reading natin, no? At saka yung mga collective reading, no? At marami pong salamat sa inyo. Any sign po ito na connected kay Libra. So, maraming salamat. And I do private reading and pre-recorded reading po. And also voice message reading. Marami pong salamat and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change,